Mapagpalang gabi po mga ka-fams. Gusto ko lang maglabas ng reaction sa mga lumabas na video na idinamay ako ni Jonathan sa kanyang ginawang video. Pambihira ka talaga, Jonathan. Wala po problema kay Kuya, kay Kuya Kabis, nakakaintindihan kami ni Kuya sa mga bagay na ganyan. At si Jonathan naman po alam naman po natin na ang pag-iisip ni Jonathan. At ako po, kaya ko po siya intindihin kahit anong sabihin niya. Although may mga tao talaga na hindi makaintindihan na po sa sitwasyon ni Jonathan. At nakikita ko po sa mga komenta na yun nga po, tinutumbok, may nais ilabas na may nagtuturo kay Jonathan nung mag-video siya ng gabing-gabi, anong oras kaya yun? Nung naglabas nga po siya ng video na yun, kinabukasan, ng maaga-maaga, pumunta siya rito sa bahay, na nagsabi nga siya na may ganong video siya, na daming nag-react, na pinagalitan ko na naman, bakit nagkawa naman ng ganong video. Sa pangyayari po ngayon, mga kapapas, nakikita ko sa mga comment section, na yun, may tinutumbok na kami. It's either thinking body lang naman po ako yung tinutumbok nila. At so far, lumabas na nga na clear na ako yung tinumbok ni Jonathan. Mataas po ang pagkilala ko sa katotohanan at nagtitiwala ako sa dakilang magawa ng Diyos na lalabas ang totoo. Bago ko po i-upload ang video na ito, bago ko i-upload, may nakahanda na pong sagot na maka-receive ng summon si Jonathan. Naka-date po siya ng October 1 at 1:30 p.m. At napag-usapan po namin noon na pupunta kami, samahan namin siya. Pero nagkaroon ng emergency, naging busy po kami, tuloy-tuloy yung mga lakad namin, tapos may nasikaso pa kaming charity birthday, sa birthday ko pa, na October 3. Kaya naisip po namin, hindi kami nakarating, hindi nakapunta si Jonathan, naisip po namin na ang proseso po kasi, ang tamang proseso ng batas ay mag-i-issue uli ng panibagong sumon para may schedule uli ang pag-uusap sa barangay. Ang 1 week interval yan, next Monday, ganon, ang tama at nasa proseso ng batas. Kaya expect namin, makatanggap ulit ng sumon si Jonathan at we will see to it na sasaturo nga po ng kasama niya nung gawin niya ang video na yon. Huwag po kayo mag-alala mga kapams nung may kasunod tong video to. Pinagbawalan pa siya na huwag na magpa-vlog sa amin ni Buddy. Para saan po? Para huwag lumabas ang totoo? Para hindi niya masabi kung ano yung naramdaman niya doon, kung bakit niya nasabi ang pangalan ko. Kaya pinagbawalan siya na mag-vlog, pinagbawalan siya na magpa-video, magpa-vlog sa amin. At pinakialaman pa ang cellphone niya para i-delete yung YouTube channel niya. Ano pong karapatan ng ibang tao para ganunin si Jonathan? Personal account niya yon sa YouTube channel niya. Kayo po ba may-ari ng YouTube? Anong karapatan niyo sa buhay ni Jonathan? Sariling buhay nila mag-ina yan. Nung nakiusap sa amin yan, nagawan siya ng YouTube channel para may libangan sila. Pagmamahal yung sa amin naghari. Pagmamalasakit para may libangan sila mag-ina, makapag-YouTube sila, makapanood sila. May ka-fans pa tayong magandang loob para mabilan siya ng cellphone. At ngayon nasa ganyang sitwasyon na siya, na may kasiyahan na siya, nakakapanood na sila ni Nanay Marita ng mga videos nila, biglang buburahin natin ang kanyang YouTube channel. Nasaan yung karapatang pantao ni Jonathan sa ginagawa ninyo? Kunting pagmamahal naman po sa kapwa-tao natin. Nagsisi naman po Jonathan at nangangako, hindi niya uulitin. Paulit-ulit po na pinagsasabihan namin si Jonathan, kami ni Thinking Body, paulit-ulit po namin pinagsasabihan tuwing may mali siyang ginagawa, tuwing may mali siyang nagawa, sinasabihan namin siya, huwag mong gagawin yan, huwag mo nang uulitin yan. Tsaka isa pa po, hindi po kami ang nagturo mag-vlog kay Jonathan. Ang nagturo mag-vlog kay Jonathan ay ang KBO. Sa katunayan po, kasama po siya sa Solo Vlog Challenge last year. Isa po siya sa mga challenger sa Solo Vlog Challenge na ginanap sa KBO. Kaya doon po siya natuto mag-vlog.
po din po siya nagkaroon ng interest, ng idea sa YouTube. Kaya nung nagkaroon po siya ng cellphone, kung naalala niyo po kasi nakapulot siya ng cellphone. Tapos, siyempre, sa atin tinuturuan siya ng tama. Sinabi natin siya, pinayon natin na hanapin namin yung may-ari ng cellphone. Kaya naisuli po yung cellphone. At sa katagalan nga po, ay may nagbigay ng cellphone kay Jonathan. At doon, nagpatulong siya na gumawa ng YouTube channel. Kasi nga po, may interest na siya sa YouTube noon. Kaya binabalasakit, ginawa po natin YouTube channel para kako, may libangan naman sila. At if ever naman na mamonetize, makatulong sa kanilang makina. At the same time, andun yung pagpapayo natin at pag-guide, paggabay, na huwag gagawa ng kalokohan sa YouTube. Yun nga po, the rest is history. Na nagkakaroon siya ng mga kalokohan, at ulit-ulit ang pinagpapayuhan, inuunawa natin siya. Hanggang sa may dumating nga na reaction about sa kanya na nakapag-trigger sa isang Jonathan para sumagot. Pero pinagalitan po natin siya noon, pinagpayuhan na mali yung ginawa niya. Kaya sa nangyari po, na lumabas ang pangalan ko, ano naman po ang layunin sa pangyayaring ito ang Diyos na pong bahala. Mapapanood niyo po ang kabuuan sunod na upload po namin. Tsaka tama po na dahil ako ang gumawa ng YouTube channel, ID ko ang ginamit ko, hindi ko pwedeng ipagsabi kahit kanino yung password. Ako po mapapahamak kasi ID ko yun Kahit nga po si LV, di niya alam ang password ng YouTube channel ni Jonathan. Akin lang po yan na password, akin po na ID. Kasi mali yun po usapan namin na libangan po talaga nila mag-inay ang YouTube. Panonood nila ng YouTube. Sa katunayan nga po, yun lang po kalibangan nila mag-ina. Bukod dyan, wala na po. Huwag lang po natin alisin yung nag-iisang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mag-ina. At isa pa po, sa ginawang pag-try na burahin ang YouTube channel ni Jonathan, hindi po solusyon yun. Sa totoo lang, hindi po solusyon. Maling-mali. Unang-una, wala tayong karapatan. Wala yung karapatan na pakialaman ang buhay ni Jonathan. Sarili niya, personal niya yun. Na-account. Pangalawa, hindi po talaga solusyon yun na para baguhin mo yung mga pangyayari. Bubuhay mo yung YouTube channel, alisin mo yung kaligayahan nila mag-ina. Hindi po yun ang solusyon Ang solusyon doon dapat yung si Jonathan po mismo ang ipagmalasakit natin na turuan ng mabuting asal. Kasi pag sabihin na natin nabura yung YouTube channel niya, bakit hindi po ba siya maaaring makagawa ulit ng YouTube channel? Napakarami po niya pwedeng lapitan para gumawa ng YouTube channel para makapanood sila ng YouTube nila mag-ina. Hindi po yung solusyon. Nga pala mga kapamiss, paano mangyayari yun na kung ikaw may matino kang kaisipan, paano mangyayari na andun ako nung oras na yun na nag-video si Jonathan? Sa totoo po, may nabanggit pa nga timeline doon kung anong oras niya in-upload yun, anong oras niya ginawa. Nung pagpunta niya rito ng umaga, na pinagalitan ko siya, pinagsabihan ko siya ba't na ginawa yung video na yun. Kung babalikan niya po yung video na yun, nag-upload namin ng kinaumagahan, nabanggit po ni Jonathan doon kung anong oras niya ginawa. Tsaka kami mag-asawa po, may usapan po kami na tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, andito na kami sa bahay. Hindi na kami lumalabas, hindi kami papagabi sa bahay pagka talaga wala namang okasyon. Po. Kasi nga po, nag-i-edit pa po kami. Inabot kayo madaling araw sa pag-i-edit. Sasagyan pa namin ang oras namin sa pag-ganon-ganon sa labas. Walang importante. Napunta lang kay Jonathan para mag-vlog, video-video. Hindi po, napakalayo po sa katotohanan. Tsaka hindi po aabot sa ganung punto na makakapag-video si Jonathan ng ganon kung andun ako nung oras na yun. Dahil sasawatain ko po si Jonathan. Alam ng Diyos yan. Alam ninyo mga kapams. Anong ginagawa ko pagka may nakikita akong ginagawa ni Jonathan ng mga hindi ka nais-nais na video. Sasawatain ko po. Sasawatain ko. Dahil alam ko pong mali yun Tsaka napansin ko lang po sa video na in-upload, na napanood po ng karamihan sa inyo. Napanood ko rin po. Bakit may mga parts na may mga tutot? Bakit hindi inilabas kung ano yung sinasabi talaga na may kinatakutan po ba? Gusto ko kasi sanang marinig yung kung sino talaga yung tinumbok ni Jonathan na
pangalan kung sino yung kasama niya doon. Na gusto ko na sa video sana eh. At sinabi nga po no, sa bago mag-usap na huwag ilalabas yung kung ano man ang napag-usapan sa loob. Ano pong nangyari? Ano pong layunin talaga? Bakit inilabas din naman? Tapos may mga tutot sa mga parts, ibang parts na makakapagbigay ng kalinawan sa mga nanonood. Ano pong layunin? Yun po, hindi ko maintindihan din eh. Bakit? Ano ang layunin? Para saan? Kung gusto niyo ng katotohanan, ilabas niyo yung katotohanan, yung whole truth po sana. Huwag mamimili ng ilalabas. Ilalabas yung ibang side, tapos ibang part, hindi din ilalabas. Para, ano na, selective. Ano kasi yung video mga kamsi, naging selective lang siya para kung ano yung gusto mong iparating lang sa viewer, yun lang malalaman niya. Yun lang magkaroon sa isip niya. Walang yung ibang side eh. Di ba po? Yun lang po gusto kong i-clarify mga kapams. Siya nga po pala mga kapams, no, mga mahal naming mga tagapanood, mga viewers, subscribers. Ang layunin po ng video ito ay para ilabas ko po o masabi ko yung side ko. Kasi napansin ko po sa video na parang may gusto silang tumbukin na sabihin ni Jonathan. Sa akin lang na po yung katotohanan, sa maniwala po kayo sa hindi. Wala po ako sa time na yon na nag-video si Jonathan. At mapapatunayan ko po yan. Maraming salamat po.